ang laban sa pagitan ni Wensam at Byron Wykes. At mukhang dito ata marirealize ni King Blaine kung gaano siya kababa na kahit isa pa siyang hari ng Kingdom of Sapin, isa pa rin siyang mababang nilalang para sa mga Ashura. At dito rin natin malalaman ang tinatagong plano ni Agrona Vretra kung bakit niya ginagawa ang pananakop na ito. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan bumalik ang eksena na sinabi ng ating bida na ito na ang oras, Wensam. Kinuha ni Arthur si Selvi at sobra siya nagpapasalamat kay Wensam. Uwi ka na Wensam na hindi niya akalaing ganun kabilis na huli si Arthur at Lady Selvi sa mga kakampi ni Agrona Vretra. Dagdag pa ni Wensam na ang ginawa ni Arthur na iligtas ang Cyrus Academy ay sobrang kahanga-hanga. Subalit ang kaligtasan ng dalawa ang pinaka-priority sa lahat. Napatagon si Arthur na mayroon kasi mga taong nandoon na mahalaga para sa kanya kaysa sa sarili niya. Kaya sinabi ni Wensam na ito ba ay isang elf na prinsesa? Napashake-shake sa ulo si Arthur na wikang hindi. Hindi lang yun para kay Tesha, kundi para sa disciplinary committee at sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Wika ni Wensam na ang nangyari ay nangyari na. Ngunit ang hindi niya naiintindihan kung bakit isinama ng mga salaring yon ang kaibigan ni Arthur. Kaya napatugon ng ating bida na hindi niya rin alam. Ngunit ngayon na nandito na si Wensam para tulungan siya makalabas sa kulungang ito, kailangan niyang malaman kung saan dinala si Elijah. Na mabilis namang sinagot ni Wensam, gusto mong iligtas ang kaibigan mo? Kung gusto talagang malaman ni Arthur at kung saan dinala at ibinalik ang kaibigan nito, ay ipinaalam na sa kanya ng kanilang mga investigador. Nagulat ang ating bida kung bakit ibinalik. Ibinalik saan? Nakalmado namang sinagot ni Wensam, ibinalik sa Alakraya. Huminga ng malalim ang ating bida at napamura. At sinabi ni Wensam na hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo dito. Ililigtas mo pa ang kaibigan mo. Para ka lang nagpakamatay kapag pupunta ka doon. Sinabi ni Arthur na may bahagi pa rin sa kalooban niya na gusto niyang sundan si Elijah sa pag-asang buhay pa ito at magagawa pa niya itong mailigtas. Ngunit parang sigurado si Wensam na kapag aapak siya sa kontinenteng yon ay mamamatay kaagad siya. Kung kaya't napatanong ang ating bida na wikang, ano nang gagawin ko ngayon? Sinabi ni Wensam na maswerte si Arthur na dumating sa insidente na wala na si Dravini dahil mayroong mga reports na dumating sa kanya na si Agrona Vretra ay may interest sa kanya at kailangan nila ito ng buhay. So parang ito ata ang kasagutan mga lods sa sulat na ipinadala ni King Alduin sa kanya na i-deliver nila si Arthur sa isang tao pagkatapos ng hatol at ipapadala pala nila ito kay Agrona Vretra and surely dadalhin nila si Arthur sa Alakraya. Dagdag pa ni Wensam na kapag nalaman ng Vretra clan na na kay Arthur ang innate will ni Lady Sylvia, pati ang anak nito na si Selvi, nakakatakot mang sabihin subalit kahit ang mga Ashura hindi kayang panatilihing ligtas itong si Arthur. Napataas ng boses ang ating bida at sinabing, ganun na lang ba? Ganun na lang ba isusuko ang mga kaibigan niya? Umaasa siya na makakakuha ng tulong galing kay Alduin at alam niya na hindi siya iiwan ni Wensam dito kasama si Selvi. At kung i-consider naman nila na karamihan sa konseho ay nagtatrabaho para sa angkan ng mga Vretra, halos wala siyang pagpipilian dito at hindi siya pwedeng magtago kasama ang kanyang pamilya na hindi natutunto ng mga lance ang kanyang signature mana at hindi rin siya pwedeng magtago sa Beast Blades na hindi naaabot ng Mana Beast. Kaya tinanong niya si Wensam na ano ang gagawin niya. Napabuntong hininga na lamang si Wensam at sinabing mukhang ang tagal na ata ni Arthur sa kulungang ito para pag-isipan ng ganitong klaseng sitwasyon. Sinabi ni Arthur na ang mga Grisanders ay closely connected ng Vretra clan at ang mga Gladers naman ay parang kinakampihan ng mga Grisanders. Ngunit pakiramdam niya ay parang nag-aatubili din ng mga Gladers. Namangha si Wensam sa pag-analyze ni Arthur sa mga sitwasyon, kung kaya't sinabi niyang ito na ang oras, Arthur Lewin. Ngunit biglang nagbukas ang gate ng selda at may napasabing, who the hell are you? Ito pala ay si Byron Wykes na napatanong na papanong nakapasok ka dito. Isa ka ba sa mga intruder? Napasimple namang sinagot ni Wensam, oo. Umapo ang matinding lightning sa katawan ni Byron mga lods at sinabing, well kung ganon, hindi na kailangan pang magpaliwanag. Kaya kaagad nagsagawa ng atake si Byron mga lods gamit ang kanyang flashy ray habang si Arthur naman ay napadilat sa ginawa ni Byron.
Kalmado lang si Wensam na itinaas ang kanyang kamay at pasimpleng ni-wave ang kanyang malakosmic na aura na para bang ikinalat niya ang kanyang mana sa paligid at maya-maya nagkaroon ng matinding blast sa kinatatayuan ni Wensam at nagsisiklaban ng lightning sa kanyang buong katawan. Subalit nagulat na lamang si Byron sa kanyang nakita at tinawag pa siyang bata dahil kahit kaunting gasgas sa muka at kahit kaunting punit man lang sa damit ni Wensam ay wala epek ang kapangyarihan ni Byron na para bang may infinity ata itong si Wensam mga lods at sinabi pa niyang walang rason para labanan pa kita. Nangilit sa inis si Byron na para bang napakan ng pride niya. Kaya muli siyang nag-attempt na gumawa ng kakaibang variation ng kanyang lightning attacks sa pamamagitan ng pagpapakawala ng sumisiklab na fireball. Kaya sinabi ni Wensam na tama na, itigil mo na to. Pasimpleng ni wave ni Wensam mga lads ang kanyang kamay. At ang kapangyarihan ni Byron ay naglaho lang naman na makikitang ang kanyang lightning ay nag-turn into small particles. Sabay banggit ni Wensam ng salitang heal. Parang nakaramdam ng pagkulap sa buong katawan si Byron mga lods at hindi niya napigilan ang sarili na mapaluhod na parang nakaramdam siya ng matinding gravity na never pa niyang naranasan sa buong buhay niya. Biglang nagsalita si Varay na napasabing, "Byron, tumigil ka." At dito ipinakita na sumunod pala si Varay upang puntahan din sa selda si Arthur habang si Wensam naman ay kaagad naman niyang inirelease ang kapangyarihan niya sa katawan ni Byron. Tumayo si Byron at hindi daw niya naiintindihan. Ang taong yan ay kasamahan ng intruder. Kaya kalmadong sinabi ni Varay na ang kaharap nila ngayon ay isang DT. Hindi siya isang tao na maaari mong kausapin ng ganun-ganun lang na wala man lang paggalang. Kaya malugod na ibinigay ni Varay ang kanyang paggalang at humihingi siya ng paumanhin sa kanyang dakilang nilalang sa ginawa ng kanyang kasamahan. At ang kanilang hari at reyna ay magalang na humihiling sa presensya ng isang DT. Pagkatapos lumipat ang eksena sa silid ng konseho at nandito na nga ang isang DT na pumatay sa dalawang Glissanders. Kaya pa kumaba na nagbigay ng paggalang ang hari at reyna ng Kingdom of Sapin at Eleanor sa pagdating ni Wensam kasama si Arthur at nandito rin si Director Goodsky. Umupo na ang lahat habang ang isang DT ay nakatayo lang upang magsilbing speaker sa pagpupulong na ito. Wika niya na maligayang pagdating. Sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, siya si Aldir. Gagawin lang niyang simple ang meeting na to. Siya at si Wensam ay pinadala dito upang kayo na mga mababang nilalang ay mabigyan ng tsansa para mabuhay sa paparating na malaking digmaan laban sa mga Vretra. Napatakip bibig si Muriel sa sobrang gulat sa nakakakilabot na balita, habang si King Alduin ay kinabahan rin, ngunit parang alam niya na mangyayari talaga ito. Ngunit itong dalawa mga lods ay makikita mo talagang iba ang kaba ng kanilang nararamdaman. Alam nila na mayroong digmaan, ngunit siguradong hindi nila ito inaasahan na ganito ang mangyayari. At alam nila na mayroon silang nagawang pagkakamali, lalo na't pumanig sila sa mga Glissanders na tuta ni Agrona Vretra. Napawi ka si King Alduin na kung gayon, tulad ng kanilang kinakatakutan na magkakaroon talaga ng digmaan. Tugon ni Aldir na nagawa niya na ang kanyang unang hakbang. Kakatapos lang niyang lipulin at burahin ang mga tiwali ng mga Glissanders at ang dalawang lances ay nasa ilalim na ng kanyang kontrol. Gayunpaman, napagpasyahan nilang palalampasin lang muna nila ang mga maling nagawang desisyon. At makikitang napaside eye nga ang third eye nitong si Aldir mga lods towards King Blaine. Humingi ng paumanhin si King Blaine sa iginagalang na dakilang nilalang para magsalita. Alam niya na ang kakayahan ng mga Ashura ay higit pa kaysa sa kanila. Ngunit hindi po ba kaya ng mga Ashura na sila na lamang ang pumunta sa Alakraya para talunin ang mga Vretra na wala ang tulong ng mga mababang nilalang kagaya nila? Sinabi ni Aldir na nakakatakot mong sabihin, ngunit mas komplikado ang naisip ni King Blaine dahil ang angkan ng Vretra kasama ang tatlong iba pang angkan sa ilalim ng kanilang pamumuno ay mga dating Ashura na lumabag sa kanilang batas. Kaya kung gagawin nila ang inimungkahi ni King Blaine ay magkakaroon talaga ng malaking digmaan na hahantong sa pagkawasak ng mundo. Sila ng mga Ashura at ang kanang Vretra ay nagkaroon ng isang kasunduan na walang sinumang mataas na nilalang na maaaring direktang atakihin ng iba o makialam sa mga mababang nilalang.
Biglang nagsalita si Arthur na napasabing, teka muna, di ba sumasalungat rin sa kasunduan ng ginawa mo? Lalo na't pinatay mo ang mga Grisanders. Napasimangot ang mata ni Aldir at makikita mo sa kanyang third eye ang pagtaas ng kanyang pride as a higher being. Kaya pinaliwanag ni Wensam na ngayon ay kaharap ng dikatin ng isang populasyon na direktang pinamumunuan ni Agrona Vretra. Hindi magdadalawang isip si Aldir na sirain ang kasunduan na yon, kahit na patayin niya pa ang isang mababang nilalang para i-outplay ang mga kalaban. Kaya sinabi ni Arthur na kung ganon, anong ginagawa ng Blackhorn Demon na ilang taon nang sumasalakay sa lupain ng kanilang kontinente dahil siguradong nandito na sila bago pa man nila ito lubusang napansin. Kagaya ngayon na ang isa sa mga ito ay responsable sa pagpatay ng isang Lance. Biglang napatayo si King Alduin na napatanong kung paanong nalaman ni Arthur ang patungkol dito. Nakaagad namang ipinakita ni Director Goodskay ang bitak ng sungay na napasabing, tinutukoy mo ba ang nagmamay-ari nito, Arthur? Nandilat ang third eye ni Aldir na napatitig sa fragment na nasa kamay ni Director Goodskay, kung kaya't sinabi niyang, naiintindihan ko na ngayon, bata. Hindi nagkamali si Wensam nung sinabi nito sa kanya na hindi ka isang simpleng nilalang. Ang tinutukoy mo ay hindi isang Ashura. Sila ang mga halimaw na dati isa lamang mababang uri na nilalang na dumaan sa matinding pagsusuri at hindi mabilang na eksperimento. Kaya napatanong itong si Merial na may mga monster pala na hindi mga Ashura but still capable na pumatay ng isa sa mga pinakamalakas na mage ng Dikatin. So paano sila mananalo sa laban? Paliwanag ni Aldir na ang mga monster na ito ay mga limitado lang. Sila ang mga alas ni Agrona sa paparating na digmaan. Hindi nila ito i-dispatch na walang ingat, lalo na't ngayon na nalaman na ng mga taga-Dikatin ng kanilang presensya, habang si Arthur ay bigla na lamang napatanong kay Wensam kung saan sila pupunta. Ipinakitang lumabas na pala ang dalawa sa silid ng konseho at sinabi ni Wensam na alam na ni Aldir kung ano ang gagawin doon. Kailangan nilang bisitahin ang pamilya ni Arthur. Kailangan nitong magpaalam sa kanyang pamilya. Napatanong ang ating bida kung ano ang paalam. Bakit naman siya magpaalam? Saan naman sila pupunta? Kung kaya't sinabi ni Wensam na dadalhin kita kasama si Lady Sylvie sa homeland ng mga Ashura. Magsasanay ka sa Ipiotos. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan naglalakbay na ang dalawa sa mga naglalakiang puno at mukhang nasa lugar na sila ng mga elves sa loob ng Kingdom of Eleanor, habang itong si Arthur ay napareklamo dahil sobrang layo daw ng nilakbay nila at muli na naman siyang dadaan sa mga naglalakihang puno. Bakit na lang kaya hindi sila mag-teleport papunta sa pinakamalapit na lugar sa kinaroroonan ni Rinya? Nasagot naman ni Wensam na kaya naman niyang gawin yon, ngunit hindi niya magagawa dahil sa barrier na nakaprotekta sa pamilya ni Arthur. Kaya napa-alright na lamang ang ating bida, basta safety ng pamilya niya ang pinag-uusapan. Sinabi ni Wensam na ngayon, pag-uusapan naman nila ang patungkol sa Apiotas at sa 8th Great, kung saan si Arthur ay parang hindi seryosong inaalala na mayroong 8 races of Ashura ang Apiotas. At sa loob ng bawat race ay may iba't ibang clan. Ngunit may isang clan sa bawat race ay considered as one high of the Great Eight. At ang Vretra clan ay parte ng Basilisk race. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na sinubukan ng ibang clan na i-assassinate si Agrona. Akala ba niya mauuna ang kasunduan para sa kapayapaan? Paliwanag ni Wensam na nung una, si Agrona ay hindi pa ganun kapanganib para sa kanila. At wala silang idea kung ano ang ginagawa nito sa Alakraya. Hindi nila alam na gumagawa na pala ito ng hakbang laban sa kanila. Kaya napatanong si Arthur na bakit na madadamay si Sylvia dito at bakit siya napunta sa Dikatin. Napaka ni Wensam ang isang branch ng kahoy at sinabi na ang sasabihin niya ngayon kay Arthur ay dapat manatili lang at walang ibang makakaalam dahil ang impormasyon na sasabihin niya ay kaunti lang ang nakakaalam sa mga member ng Indrat clan. Wika niya na nung panahong naglalakbay si Lady Sylvia kasama ang mga elite division para talunin si Agrona, biglang nagulat si Arthur at kaagad sumabat na napawat kung bakit pinayagan si Sylvia na pumunta doon. Kakasabi lang nito kanina na hindi nila alam kung gaano kapanganib si Agrona. Hindi ba't isang suicide mission yon? Paliwanag ni Wensam na hindi pinayagan si Sylvia ni Lord Indrat, ngunit ikinunsil niya ang kanyang sarili at sumilip sa team at inirevealed niya ang kanyang sarili sa moment nung huli na para makabalik siya. At patungkol naman sa kung paano siya nahuli at paano siya nakatakas, wala siyang alam patungkol doon, habang naalala ni Arthur ang mga moment nung huli niyang nakasama si Sylvia. Kaya napatanong ang ating bida kung ano nga ba talaga ang nangyari sa mga Ashura na nagpunta doon.
Napagrip sa kamao si Wensam at sinabing ang nangyari ay isang bagay na hindi inaasahan ng mga leaders. Naghintay lang pala si Agrona kasama ang napakalaking army ng mga Basilisk race. Ngunit mga mababang uri ng lahi na mayroong innate na kapangyarihan and magical abilities kagaya ng mga Asuras. Dahil ang Vretra clan ay matagal na palang nagpaparami sa mga mababang uri na lahi ng mga taga-Alakrea. Nagulat si Arthur at napawat sa kanyang narinig at napayes nga itong si Wensam na napasabing ang Vretra clan ay gumagawa ng interbreeding at experimenting sa mga tao na nasa Alakrea. Kaya ang division ay pinadala nila ay talagang na-outnumbered sa 10,000 ng mga half-breed Asuras. Lahat sila ay namatay at nahuli at mismong si Agrona pa ang lumapit kay Lord Endrat para ihatid ang balita na si Lady Sylvia ay namatay sa laban. Nagalit si Lord Endrat at handa na sana itong magdeklara ng digmaan at i-ignore ang lahat ng consequences. Ngunit ang ibang clan ay iginiit pa rin ang isang kasunduan kung kaya't ipinagbabawal sa mga Asuras na kumilos ng direkta sa mga Vretra. Dahil sa pinsalang maidudulot nito sa mundo, lalo na kapag lalabanan ng 7 race ng Ashura ang Vretra clan. Gusto sana nila na may managot mula sa Basilisk race na nasa Epiotos. Ngunit mali para sa kanila na parusahan ang buong lahi dahil lamang sa pagkakamali ng iilan. Kaya si Arthur ay kinalabutan na lamang sa ginawa ng mga Vretra. Habang naglalakad, napaisip ang ating bida na siguradong may ibang clan sa Epiotos na may nagawa rin kagaya ng ginagawa ngayon ng Vretra, na lumikha ng mga makapangyarihang soldier mula sa interbreeding, ngunit mayroon silang moralidad na ipagmamayabang kaya posibleng hindi nila ito gagawin. At napaisip din si Arthur na kung si Agrona ay naglaan talaga ng ilang taon sa Alakrea at tumaas ng ganun kalaki ang Vretra clan, mayroon bang imbalance power sa pagitan ng Alakrea at Dikatin? Biglang napateka muna ang ating bida at may nag-sink in na kakaiba sa utak niya. At sabing, so ibig sabihin na ang 6 ancient artifact na ibinigay ng mga taga-Dikatin na kaagad namang dinugtungan ni Wensam na ibinigay nila ito sa mga taga-Dikatin upang makalikha ng mas malaking battlefield. So ibig sabihin pala nito mga lords na ang rason kung bakit binigyan ng deity, which is ang Asuras, ng 6 ancient artifacts na ngayon ay nasa kamay ng mga lances ay hindi dahil tulungan ng mga taga-Dikatin na matutong gumamit ng mana para labanan ng mga magic beast. Ito ay dahil upang makalikha sila ng mas massive at mas malawak na army of battlefield pagdating ng panahon kapag magkaroon ng digmaan. Kaya pala nag-spend talaga ng ilang taon si Agrona Vretra sa Alakrea para makalikha ng mas malakas at mas makapangyarihang soldier sa pamamagitan ng interbreeding at experimenting sa mga tao na nasa Alakrea. Dahil alam niya na gagawing massive soldier ng mga taga-Epiotos sa mga taga-Dikatin pagdating sa panahon ng digmaan. Kung kaya't kaagad in-outplay ni Agrona mga Asuras na uunahin niyang sakupin at kontrolin ng buong Dikatin laban sa mga taga-Epiotos. Idagdag mo pa mga kasunduan ng ibang clan na pinagbabawalan ng mga Ashura na direkta siyang atakihin. Kaya it's better na uunahin niya muna mga taga-Dikatin dahil wala naman siyang galit sa mga taga-Dikatin. It's just hindi niya kayang talunin ang mga Ashura sa Epiotos kaya gagamitin niya mga taga-Dikatin. Kaya si Arthur ay napasabing, so ito ang plano. Siya pala ang isa sa chess piece ng digmaang ito. Kaya si Wensam may pikit mata na lamang na sinabing na mas madali kung ituturing na lamang ni Arthur na ito ay isang pagsisikap para sa kapakanan ng pamilya at kaibigan ni Arthur. And speaking of friends and family, may naisip na ba itong si Arthur kung paano ito sasabihin sa kanyang mga magulang ang balita? Kung saan napatangulang ang ating bida na parang ito na ata ang pinakamalungkot na moment sa buong buhay niya. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!